Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ito ang matinding pahayag ng veteranong broadcaster na si Ramon Tulfo matapos niyang balikan ang isang video noong November 2025 na may kinalaman sa umano'y pag-aresto sa mga sangkot sa DPWH flood control scam. Isang isyong matagal nang iniimbestigahan dahil sa aligasyon ng ghost projects at malawakang anomalya. Sa kanyang post, binigyan diin ni Tulfo na lumipas na ang ilang buwan mula nang lumabas ang naturang video. Ngunit tila kulang pa rin umano ang konkretong aksyon laban sa lahat ng mga sangkot. Ito ang payag o post ni Tulfo. Itong video ay lumabas noong November 21, 2025. Nakikita naman natin sa petsa ng Mr. Quality Vlogger. Sabi ng Pangulo ay aarestuhin na ang mga sangkot sa DPWH flood control scam. April 2026 na o 5 months mula noong lumabas ang video. Kasunod nito, diretsahan niyang kinestyon kung bakit umano'y iilan pa lamang ang napapanagot. Sabi niya, bakit sina former Senator Bong Revilla at Sara Diskaya lang ang naaresto pa? Mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ang gusto kasi ni BBM ay party-party at pabiyahe-biyahe lang. Perks of office without responsibilities. Laking sampal. Mukha naman ito. Ano ba yung pelikula? Spider-Man ba yon? Great powers comes great responsibilities. Ganun ba yun? Nakalimutan ko na. Basta kung may kapangyarihan ka, malaki ang responsibilidad mo. Itong sinasabi ni Ramon Tulfo, marami siyang perk sa office. So, yun, dahil presidente siya eh. Dahil presidente, nasa kanya yung resources, everything. Biyahe-biyahe, party-party. Kaya lang, nasaan yung responsibilidad mo? Amahan ka ng bayan, anong ginagawa mo? Salamat naman, Mr. Ramon Tulfo, at paminsan-minsan, hindi lang si BP Sara ang inyong binabatikos. Kasi grabing batikos nitong si Ramon Tulfo sa mga Duterte. O ngayon, binabanatan din niya si BBM. O di, patas lang. Ganyan ang ano. Yan ang magaling na journalist. Walang pinipili. Paparty-party. Oh, malala ko nung bagong putok itong oil crisis. Ano ba ito? February 28 ata nagsimula eh. Sabi niya, magtipid tayo! Anong magtipid? Mamaya, sa Malacanang, I think, April 7, mayroong bonggang party. Ano yun? Latina Americana Festival. Naghihirap na nga ang bansa, nagpaparty-party pa sila sa Malacanang. Anong klaseng? Walang ano eh. Walang malasakit sa taong bayan. Oh, sabi niya, magtipid tayo. Huwag nang magbiyahe sa labas ng bansa kung hindi kinakailangan. Siya naman nagbiyahe. Gumastos tayo ng, estimate ko lang ito, I'm not sure. 100 million more or less. Kasi dalawang eroplano yung chinarter nila papuntang New York. Nag-attend ko no ng Conference on Women Empowerment sa United Nations para daw magsalita sa United Nations para maging peace negotiator, para
patigilin ng giyera sa Middle East. Oh, gumastos tayo more or less 100 million. No, mayroon pang resulta yung lakad ng Pangulo doon sa US. Wala, lalong lumalala ang giyera. Kaya mabuti pa, wag nang magbiyahe-biyahe na palibasa kasi hindi niya pera. Pera ng taong bayan. Nasa kanya lang poder dahil siya ang presidente. Oh, anyway, balik tayo sa issue. 5 months na. Tandang-tanda ko rin yan eh. Parang vlog niya ito, parang report niya sa taong bayan. Sisiguraduhin natin, o kaya interview ata sa kanya. Sisiguraduhin natin makukulong sila, magpapasko sila sa kulungan. Very clear. November, yeah. Ang unang nag-pronounce nito, maalala ko itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Tapos sumunod si John Vic Rimulya. Sumunod si Boying Rimulya. Si Boying Rimulya nga, bago mag-December 15, may specific date pa. Tapos ang Pangulo, I am assured. Basta, sigurado. Magpapasko sila sa kulungan. Well, ang nagpasko sa kulungan ata, isa lang. Si Sara Diskaya, siya lang nagpasko sa kulungan. January na nung mapakulong nila si ex-senator Ramon Revilla. So far, yung dalawa lang na yan. At malaking accomplishment na daw yan, sabi ni Palacio. Kaya, may maasahan pa ba tayong makukulong? Kasi sinasabi ni Boying Rimulya na kakasuhan daw nila ng plunder si Martin Romualdez. Maniwala ba kayo doon? Ako hindi ako maniwala. Wala na, hanggang dyan na lang yan. Wala na. Ako, aasa na lang ako pag-upo ng bagong administrasyon sa 2028. Sana manalo si VP Sara at humanda sila. Kasi ibang mamuno si VP Sara, walang patawad sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Again, salamat Mr. Ramon Tulfo for speaking out kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ana mo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So mo na ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ikot. Oh, nasa sabay no, ray no ni si magkano si Itya. Babukat siya pa no. Kinagtuon na labi na kuan na budget na labi ah. Alam manigang sa Alam. Bisan ma-kwarto. Tira lang ang team ko na o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Siya makanas kayo sa tabang sa sin. Amoa. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? O lima. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan.
Ikaw ipalit og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.